Yo, what's up guys? Welcome back sa aking YouTube channel, Hobby ni RJ. And for today's video guys, it's experiment time again. At ang magiging experiment ko nga guys, sa pagkakataong ito ay patungkol naman sa ating mga tire compounds. Sa pagkakaalam ko kasi guys, Tamiya has 4 official tire compounds na pwede natin gamitin sa ating mga kits. Depende sa kategory na sasalihan nyo. So meron tayong slick tire or yung stock tire na kadalasan nakikita natin sa mga basic kits ni Tamiya, tulad nito, soft tire or slick tire. Hard tire, kadalasan nakikita natin sa mga special kits kagaya nito. Kadalasan din na kung papansin nyo ay yung mga colorful tires, most likely ay mga hard tires yan. Meron ding super hard tires. Ito guys, bagong super hard tires. Hindi ko pa nagagamit. Kita nyo naman yung difference nila guys, no? Halos same yung pressure na ina-apply ko, pero yan yung difference ng soft tire or stock tire at saka yung super hard tire. At yung low friction tires na kulay maroon. Ang concept kasi ni Tamiya guys, if you will go into softer tires, mas makapit yan and mas maganda for accelerations, pero may konting compromise sa cornerings kasi nga makapit siya guys. The more naman napupunta ka sa mga tires na mas matitigas o yung mga low friction tires, mas mabibilis yan sa cornerings and good for technical courses, pero may konting compromise naman dun sa acceleration kasi nga medyo madulas. Unfortunately guys, tatlong tire compounds lang yung meron ako: stock tire, hard tire, at saka super hard tires. So ito lang yung kaya ko munang experiment guys. Tingnan natin kung may pagkakaiba-iba ba sila kapag itinest natin sa lap timer. Bali, stock kit lang muna yung gagamitin ko guys, no upgrades. Kasi yung gulong lang naman yung titingnan natin kung may difference ba, no? Kung malaki ba yung maging agwat nila in terms of lap time. Ito yung napili kong gagamitin guys, Vestajon MA chassis. Same routine pa din yung gagawin ko guys. 6 laps in each tire compound, and then tingnan natin kung sino yung mas mabilis sa kanila. Let's go! Eto guys, may konting modification ako sa aking experiment. Usually, nagra-run to ako guys with the same kit or with the same car, gaya dun sa aking mga previous video. But for this time guys, curious ako kung ano yung pagkakaiba ng mga resulta kapag ibang chassis naman yung gagamitin natin. So yung magiging run to ko guys is itong AR chassis natin na Shadow Shark. So let's go, ganun pa din guys, 6 laps in each tire compound.
And we are done guys sa ating tire compound experiment. And eto na mga resulta guys, tingnan na natin. Una nating titingnan guys, yung sa ating MA chassis, the Fiesta John. Inuna natin kanina ang kanyang stock tire na hard tires and ito yung resulta niya guys. Yung nakuha niya ang kanyang fastest lap sa second lap with 5.548 seconds and natapos yung buong 6 laps within 34.224 seconds. Next naman kanina is yung slick tires, soft tires. Yan. Nakuha niya ang fastest lap niya sa lap number 3 with 5.593 seconds. And finished the 6 laps with 34.334 seconds. Konting-konti yung gap guys, no? And last, yung ating MA chassis with super hard tires. Fastest lap, nakuha niya sa lap number 2 with 5.639 seconds and finished the 6 laps with 34.486 seconds. Ang konti ng difference guys, millisecond lang guys. But based dun sa ating data, yung stock tire niya with the hard tires, yung lumabas na mas medyo mabilis konti natapos yung ating course na 6 laps. Pumangalaway yung slick tires guys, no? And nasa hulihan yung ating super hard tires. Puntahan naman natin guys yung resulta ng ating AR chassis na Shadow Shark. Inumpisa natin yung run niya guys with the stock tire niya, yung slick tires or yung soft tires. And ito yung result guys. Dalawang beses nag-pick yung ating slick tires sa third lap and yung fastest lap niya pa rin is sa huling lap pa talaga niya nakuha guys with 5.995 seconds and finished the whole course 6 laps with 36.702. Next naman nating pinatakbo guys ay yung with super hard tires. And ito guys, medyo nagulat ako sa result guys. Best lap is lap number 2 with 6.218 seconds and finished the whole 6 laps with 38.277 seconds. Medyo malayo-layo yung gap guys. Medyo na-surprise ako sa result na to guys, to be honest. More than 1 second yung difference ng stock tire versus yung ating super hard tires. Ito naman yung result ng ating with the hard tires, yung yellow tires natin. Yun lang din yung ginamit ko guys. And ganun din guys, though nag best lap siya sa lap number 5 with 6.186, natapos pa rin niya yung whole 6 laps with 38.048 seconds. So parehas nag 38 yung ating super hard at saka hard tires. So more than 1 second yung difference nila sa stock tire or slick tire ng ating AR chassis. So dahil magkaiba yung resulta ng ating MA and AR chassis guys, nag-decide ako na mag-rerun. But for this time, yung top 2 best tire compound finisher lang yung ginamit ko guys. Sa case sa MA chassis, yung fastest tire compound niya is yung stock niya, yung hard tires, and then pumangalawa yung slick tire, yung soft tires. Sa case naman ng AR chassis, yung fastest tire compound niya is yung stock tire niya with the slick tire, and then pumangalawa yung hard tires na yellow tires. So yun lang yung kinuhanan ko ng second run guys.
At eto na nga yung result ng run number 2 ng ating MH chassis guys. So inuna natin kanina yung hard tires pa din. Sa first run natin kanina hard tires niya yung fast testing na natin kung ganun pa din ba yung result guys. So ito yung result guys sa second run. Best lap niya ay sa lap number 2 with 5.599 seconds and natapos niya yung whole 6 laps with 34.207 seconds. Tingnan naman natin yung soft tire guys o yung slick tires. Yun guys, lap number 2 yung fastest lap with 5.651 seconds and finished the 6 laps with 34.938 seconds. Well guys, ganun pa din yung resulta. Lumamang pa din ng millisecond lang yung ating hard tires sa MH chassis, yung stock tire niya. Tingnan naman natin yung second run ng AR chassis natin guys. Inuna ko pa rin yung slick tires niya, yung stock tire niya, at eto yung resulta. Fastest lap guys sa lap number 5 with 5.970 seconds and finished the course with 36.757 seconds. And yung hard tires naman guys, fastest lap niya sa lap number 2 with 6.042 and finished the 6 laps with 37.023 seconds. So, there it is guys, ganun pa din yung resulta. Mas mabilis pa din natapos yung AR chassis with its stock tire na slick tire or yung soft tire compound. Kung i-compare naman natin yung dalawang kit guys, kung sino sa kanila yung pinakamabilis na lap time, ay kitang-kitang mas malayo yung agwat ng ating MH chassis. Best run niya ay yung sa run number 2 guys, natapos niya yung whole 6 laps with 34.207. At ang best lap time naman ng ating AR chassis ay yung sa kanyang first run with slick tires, natapos niya yung whole 6 laps with 36.702 seconds. So kung pinagkarera natin sila guys, panalo yung MH chassis natin. So that's it guys, that's the end of our experiment. Anumang tire compound ang gagamitin nyo sa mga kits nyo ay nakadepende din ito sa chassis na gagamitin nyo. Ang mga resulta sa experiment na to ay nakadepende pa din sa mga resources na meron ako, gaya ng kits na meron ako, batteries, gear ratio nila, at syempre yung course na meron ako guys, or yung layout ng racetrack na meron ako. Hanggang dito na lang guys. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy kayo sa experiment na to. Kita-kits sa susunod na video. Peace!